may magandang paya, lumakas at luminis ang baga natin. Diba, ang dami natin problema sa baga. Marami, may plema, nakakainis, ubo ng ubo, may dahak, may sakit sa baga, asthma, COPD, emphysema, pulmonya. So, bukod sa gamutan ng doktor na ibibigay sa inyo, meron tayong home remedies. Para luminis ang baga, ituturo ko rin ang tamang pagkain na dapat kainin para lumakas ang baga at yung mga bawal or quote-unquote bad foods na nakakasama sa baga. So, pampalinis muna ng baga, di ba? Tuturo ko sa inyo tamang pag-ubo. So, pag-uubo, maganda nakaupo. Hindi kayo makakaubo ng nakahiga. Pag nakahiga, hindi lalabas yung plema. So, dapat nakaupo ka, upright, tapos pag-ubo, huwag yung isang malakas na ubo. Dapat hinga mo na malalim, tapos pag-uubo, parang half-puff technique, parang ganun lang, tatlo. Huwag yung isang malakas, kasi pag masyado malakas, baka ma-rib fracture, may pumutok sa tiyan natin, magkalus-lus pa, minsan pumuputok pa yung mata. Tapos pag-uubo, dapat medyo nakahawak. Nakahawak kasi minsan sa lakas ng ubo, napipila yung likod. Next, meron din tinatawag na postural drainage. Pero ito, para sa malala na talaga, may emphysema, naninigarilyo. Ginagawa, hinihiga siya. Pag hihiga, actually, tuturo to ng pulmonologist. Pero ang principle lang, minsan dapa, 5 minutes, minsan nakataas, 5 minutes, minsan nakakaliwa, minsan nakakanan, 5 minutes. So, yung plema, by gravity, pinapababa mo siya. Tapos, pag ginawa mo to 5 minutes, mag-iipon na yung plema, akyat na sa lalamunan, uupo ka na, tapos pag dahak mo, doon maraming plema lalabas. So, ito ginagawa pag sobra na daming plema, yung mga smoker na sira na yung baga. Meron din chest clapping, yung ganito, chest clapping, di ba? Ganito yan, dapat nakaganito yung kamay, chest clap natin dito sa harap, tsaka dito sa likod. Mga ganyang kalakas, huwag din mahina, huwag din sobrang lakas. Para yung nakadikit na plema, matanggal. Parang sa bata at matanda, pinapalo. Sa bata, pwede nakadapa. Pero kung matanda, ganito lang. Oh. Chest clapping. Tingnan nyo, pag pinalo-palo yan, tapos huminga ka malalim, lalabas yung plema. Pwede rin ang steam inhalation. Pero itong steam inhalation, hindi naman kailangan suub eh. Ang ibig sabihin lang nito, dapat maraming tubig sa katawan. So, pwede ka uminom maraming tubig. Kailangan nyo maraming tubig pag may sakit sa baga. 10 to 12 glasses, 8 to 12 glasses of water, maganda tubig, para mas malabnaw yung plema. Pag dehydrated ka, lalapot yung plema. Tapos, gusto natin basa yung hangin. Pwedeng humidifier, mas basa. Pwedeng naliligo na hot shower. Hayaan mo lang yung hot shower. Maaamoy mo yung steam ng hot shower, luluwag din yung plema. Pwede rin uminom ng mainit na, or yung mainit na sabaw. Di ba? Mainit na sabaw, may steam yun eh. So habang nilalanghap mo, inom ka ng chicken soup. Chicken soup, maganda rin sa baga. Pwede rin yung nebulizer. May nabibiling nebulizer, di ba? Pausok. Kahit NSS lang, normal saline lang nilalagay, pampausok, pampaluwag din. Binabasa lang niya yung baga para lumabas yung plema. Yung iba, suob. Pareho din ang principle. Sa suob naman, hot steam din yan. Para siyang nebulizer, nakatakip lang yung mukha mo. Paglanghap mo, nalalabas din yung plema. Ito lang ang problema, baka mapaso. Baka malapit masyado. Lalo na kung bata, baka mapaso, masunog yung sa mukha. Tsaka baka hindi makahinga dahil may takip pa siya. Okay? So, yan ang mga technique natin. Controlled coughing, chest physiotherapy. May mga gamot pampaluwag ng plema, pero minsan maganda na to eh. Doktor nyo na magbibigay ng mucolytics. Pero itong home remedy natin, tubig, maraming juice, sabaw, at steam, maganda yan. Tigil sigarilyo, napakahalaga. Kung meron lang tayo isang tip eh, dapat tigil talaga yung sigarilyo. Kasi nga, pag naninigarilyo, mataas yung chance na masira yung baga, emphysema, lung cancer, asthma, pati TB, mas mabilis tamaan. Pati yung kamag-anak natin sa bahay, kawawa, oh. Tingnan nyo. Pag naninigarilyo ka, kahit yung asawa mo, anak mo, pwede magkahika, sakit sa baga, yung baby, maliit din lalabas, at tumatanda.
pag-expose sa sigarilyo. Okay? Papakita natin yung mga good foods at bad foods sa baga. Ano yung mga dapat iwasan? Basically, itong tatlo dapat iwasan eh. Maalat, prito, tsaka processed meat. Yung tatlo ang iniiwasan. Ayaw mo masyado salty, number 1 out of 5. Sobrang salty, tataas blood pressure, at nagre-retain ng tubig. Mas pagaang mukha, mas pagaang paa. Masama rin yung very salty. Number 2, pagdating sa gatas, medyo bawas-bawas. Kasi may konting pag-aaral, gatas, ice cream, medyo nakakalapot, nakakadami ng phlegm at mucus. Depende sa inyo. Pero may ibang tao na paparami yung phlegm, kaya iwas muna sa dairy products. More gulay, more isda. Pero depende yan sa inyo. Number 3, processed meat. May mga preservatives, may mga nitrates. May pag-aaral, yung mahilig sa processed meats, lumalala yung sakit sa baga. Number 4, ito yung mga pampakulunan tiyan. Mga soft drinks, makabag sa tiyan. Junk food, makabag din sa tiyan. Mga pritong pagkain, fast foods, mamantika, mataba, mga french fries, lahat yan, very oily. So, pag very oily siya, mangyayari, makabag sa tiyan. Bloating, tsaka matagal yung pagkain. So, ang problema ganito. Gusto mo, para makahinga ka maigi, relax ang tiyan. Pag ang tiyan mo makulo, makabag, mahangin, maiipit ang baga, hindi ka makahinga. Isa pa, pampapayat, dapat pumayat. Kasi pag overweight ka, malaki ang tiyan mo, maiipit lalo yung baga, di ba? Nakahiga ka, nakaipit yung tiyan mo sa baga. Mas hindi ka makakahinga. Tsaka pag overweight, konting lakad lang, hingal ka na. Kaya ito yung mga iniiwasan natin. Salty, processed meat, soft drinks, junk food, tsaka fried foods. Heto naman yung 10 maganda para sa baga. Tingnan nyo yung kulay. Very yellow, very orange, very red. Yan ang pinakamaganda. 10 best foods para luminis ang baga. Turmeric, luyang dilaw. Napakaganda. May pag-aaral yan. Marami siyang curcumin. The more curcumin, mas maganda yung lung function. Number 2, bawang. Maganda ang bawang. Anti-inflammatory, antioxidant, protects lung function. Yan, no? Nakakaiwas pa sa lung cancer, asthma, and bronchitis. Luya. Alam naman natin, luya, anti-inflammatory, sa labat. Maganda po yan. Pampaluwag din sa plema, plus yung sa boses, may tulong din. Kamatis, tulad na sinabi ko, very red, very orange ang kulay. Dahil sa kulay niyan, yan ang ginawa ng Diyos. Very red, very orange, mataas sa vitamin C, mataas sa lycopene. Lycopene na may pag-aaral na babawasan ang pagkamatay sa emphysema at COPD. COPD, chronic obstructive pulmonary disease, na babawasan yung pagkamatay pag kumakain ng maraming antioxidant, maraming lycopene. So ito talaga may tulong. Number 5 out of 10, nakita nyo, very orange, kalabasa. Diba? May beta-carotene, lutein, zeaxanthin, napakaganda. Beans, mongo, garbanzos, maraming minerals. Magnesium, iron, copper, potassium. Mediterranean diet, pampalakas ng baga, laban sa emphysema. Lahat ng omega-3 fatty acids na isda, dilis, anchovies, mackerel, sardinas, tamban, tawilis, kahit tilapia, konti, okay din. Salmon, kahit bangus, konti, pwede. Omega-3 fatty acids para sa puso, para sa baga. Number 9, mansanas. Mansanas, napakaganda. An apple a day keeps the doctor away. May pag-aaral, 1 apple a day, less hika, less lung problem ang bata. Sa matanda din, less COPD, less emphysema. And lastly, bell pepper. Superfood talaga to. Lagi niluluto ni Doc Lisa. Kita nyo, sobrang yellow, sobrang orange, sobrang tingkad ang kulay. Kaya yung vitamin C niya, sobra taas ang vitamin C niya. 169% ng vitamin C requirement natin sa 119 grams lang. Sobra daming antioxidant, sobra daming vitamin C, maganda sa baga. So lahat ito po, more good foods, bawas sa bad foods, exercise, tuloy lang.
para lumakas yung baga, di ba? Iwas sa infeksyon, hugas kamay, para hindi tayo tamaan ng sakit. Air pollution, sigarilyo, mas malamig, mas maganda, more exercise para umigi ang baga. Pero syempre, pupunta pa rin tayo sa doktor pag may sakit tayo, baka kailangan ng antibiotic, baka kailangan ng inhaler. Itong mga tips natin, dagdag home remedies para po sa ating mga followers. Salamat po.